Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys from Masagrid Channel, a fated or also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating makakagilap? Tuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Ano kaya gusto sabihin sa'yo ng ating mga gabay? So this is something, the Justice card. No, ito ang hustisya. Ano man yung mga bagay na pagdadaanan mo sa ngayon ay maaaring makakamit mo na. No, ang gustisyang nararapat sa iyo. There's something, a balance. No, the Justice card, for your information guys, ang Justice card is something, a Libra sign. No, this is something, a Libra chart na maaaring talagang appropriate na talagang pinabahagi sa iyo. Nasa balanse at magandang sitwasyon na ang kalagayan mo. Na makukuha mo yung mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo na naman yung mga bagay na pinagpaguran mo. Additional messages. And because this is something, the Six of Pentacles, so see, there's just something again with a balance. So, sinasabi talaga dito na maaaring magdadala sa ito ng balance ang sitwasyon, no? Give and take, balance, diba? Kumaga binabahagi talaga na magkakaroon ka na ng patas na laban. Ganon. What is additional messages? Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na yung finances sa iyo, hindi na nila makakarangan. Hindi na nila makakadlangan. And this is something, the Eight of Pentacles with Eight of Cups with something moving forward. No, makaka-move on ka na. Makakawala ka na sa hindi magandang sitwasyon. And there's a Three of Pentacles. Now, there's a lot of collaborations, communications, transactions coming in. Now, some of you, yung trabaho, negosyo mo, maaring lumago at lumakas na. Additional messages tayo with an angel spirit. Represent guys with an Ace of Pentacles. So there's something, a good shot and big money coming in for you. May malaking opportunities na darating sa'yo na magdadala sa'yo ng kasaganahan. Talaga may malaking oportunidad talaga na magpapabago ng sitwasyon mo. No, na magbabago ng landasin mo. Talaga itong opportunities na to na maaaring magbigay ng pagbabago, magbibigay ng changes sa'yo with a material success. Talagang, diba, malaking opportunities na darating. And there's something, the Emperor. Just being mature enough and being grounded. Basta hindi ka na nagpapadala sa tensyon, sa mga taong nasa paligid mo with the negativities. Ano man yung mga sasabihin nila, ano man yung mga bagay na gagawin nila, dead maka. Now, gawin mo yung priorities mo, gawin mo yung dapat mong gawin, no? What is the Justice card? There's a Ten of Wands in reverse, something, no more burden. Oh my God! Makakawala ka na sa bigat ng pasanin mo at pinapasan mo. Talagang tinapos na. No? Talagang, ano man yung mga bagay na nagbigay pabigat sa'yo, maaaring bumalik to sa taong gumawa sa'yo. And there's the Kingman in reverse, something guys, no, kung nakaranas ka ng mga delays and cancellation, but eventually, magtutuloy-tuloy na raw. Na magiging balance na to. Baguhin mo lang ang mindset mo, pananaw mo. And there's a Temperance with a perfect timing. So, this is the moment, no? To look moving forward. Talagang titignan nito na makaka-move on ka na, makakawala ka na at makakalaya ka na. What is the Three of Pentacles? Reference with the lovers, no? Even sa connection with your love life, magkakaroon ka ng heart-to-heart conversation. No, magkakaroon kayo something unity, pag-uusap. And of course, some of you guys na meron talaga akong wedding na nakikita, there's something celebration. No? And there's a Death card. Tatapusin na ang mga sigalot, problema about sa pera dahil may malaking opportunities na darating sa iyo. This is something, a big transformations that brings you a material success. Magtatagumpay ka.
lalakas, lalago na ang iyong pinanggagalingan ng kita, no? There's a 6 of Wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka talaga. Ano man yung mga bagay na nararanasan mo, basta maging mature and maging grounded ka, go for it, magiging maganda daloy na to. And there's a 2 of Swords. No? Kailangan mo lang magdesisyon at gumawa ng action dito. No? And there's a 4 of Pentacles with a protection and pangalagaan mo yung grounds mo, even your finances and territory. Ibig sabihin dito, konting higpit ng sinturon. No? And there's a 7 of Cups. There's a lot of choices, multiple choices, multiple options coming in. No? This is the perfect timing para makawala at makalaya ka na dyan. And there's an Ace of Cups. A new love coming in for you. May bagong kilig. Or maaari some of you, if you are being single, maaaring may bagong pag-ibig na dumating. No? Kung may asawa ka na, maaaring ibabalik ang intimacy, pagmamahal, at kilig sa inyo sa isa't isa. There's a Strength card with confidence. Basta lakas ang loob mo, maging matapang ka. No? Alis may pag-aalinlangan mo at pangamba mo. At the same time, this is something the Queen of Cups, emotional healing. Na magiging kalmado na ang emosyon mo, magiging panatag na ang situation mo dahil hindi ka na makikinig sa mga sulsol at buyo ng ninuman. Diba? What is the additional messages for the outcome? Ang outcome dito, guys, is the Fool card. No? Dahil sa sinubukan ng inyong pananampalataya at tiwala, no, nakapag-desisyon ka na isusurrender mo na lahat. No, hindi ka na makikinig sa mga chika at mga sasabihin ng iba. And there's something, the 8 of Swords, no? Kahit na parang napapalibutan ka ng toxic and negativities, magiging balance ka na. Hindi ka na mag-share ng kahit ang information na may kinalaman about to yourself, your family, even your finances. No, and this is something, the judgment, no? Kumbaga, this is something, a wake-up call. Pinaalala ka na you need to pay attention. No? Tututo ka na sa kung ano man yung mga bagay na dapat mong tutukan. No, and this is something, guys, with the 7 of Swords. No, there's something is sneakiness. No, there's something and cheating, lying on you. Some of you guys, no, meron talaga nagsinungaling, niloko ka. No, dahil mayroong intention dito about sa relasyon mo, maaaring gusto nitong guluhin, lilangin. No, maraming sikreto sa likod dito. Marami kang bagay na matutuklasan dito. Additional messages tayo. No? And of course, there's something that will for you with a good luck and destiny is yours. Talagang iikot na ang kapalaran. Maaaring pumabor na sa iyo ang sitwasyon. Magiging maganda na ang daloy ng kapalaran para sa iyo. This is a big transformation for you. And there's a 5 of Cups. Now, some of you nagkaroon ng disappointment and nagkaroon ng regret. No? Kumbaga, this is something yung maturities na ngayon tatanggapin mo na. No? Hindi mo na kailangan na makipag-kompetensya, makipaglaban, or makipag-argue sa kanila. Ngayon, dumidistansya ka na sa mga negatibo na yan. No? Alam mo na yung sarili mo yung Jones mo. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo. No? At hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa mga tao na yan. No? Ngayon, nagkaroon ka ng sariling disposition, sariling desisyon, sariling pananaw sa lahat ng bagay, no? Hindi mo na binabasa yung sarili mong kaligayahan sa ibang tao, no? Kung may masasabi sila sa'yo, deadma. Yan dapat ang kailangan mong pakakatandaan. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, about tayo sa finances and career, represent what? Anong chika sa ng ating gabay? There's something, the Queen of Pentacles, pangalagaan at proteksyonan mo, ano man yung mga bagay na pinangahawakan mo, resource of income, especially sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And there's the Sun card. Now, there's a pure positive outcome na magiging maganda na daloy nito, magiging maganda na sitwasyon mo, magiging maganda na ang iyong negosyo, trabaho, even sa finances, no? And this is something, the Knight of Wands. No, konting tiyaga lang, napakalapit mo na. Ngayon, gumagawa ka na ng framework, no, to success, no? Para maging maganda na daloy ng buhay mo, sitwasyon mo. And there's a Queen of Wands. No, ngayon, lakas mo loob mong haharapin yan. No, there's an empowerment na talagang binibigyan ka ng lakas ng loob maging matapang. And this is something, the Page of Swords, being curiosity. Ngayon, magiging mas mabusisi ka na. Hindi ka na nagpapaniwala sa mga matatalinhagang salita at hindi ka na nagpapaniwala sa mga chika at chismis nila. No? Ngayon, alam mo na sa sarili mo pinaniniwalaan mo, kailangan mong busisiin lahat bago ka man magtiwala. And there's a Knight of Cups. Now, there's something, an offer coming in. At dito papasok ang mga panibagong offer na magdadala sa'yo ng growth and expansion. So, let's see. Hanapin natin, nagilapin natin pagdating sa pag-ibig, love life. And there's a Chariot card, maraming parating. Some of you are being single, meron ditong darating. If you're married, maaring magkita na kayo na person mo, maaring magkasama na kayo muli, or mag-travel kayo, and there's a Page of Cups.
No, listen to your intuition and listen to gut feeling. No, maraming tumatakbo sa isipan nyo. No, there's a good news coming in. May magandang balita na darating sa inyong dalawa ng person mo. And there's a native one. So, some of you maaaring mag-travel na to, magkita na kayo, magtagpo na kayo. No, some of you guys talagang magsasama na kayo muli. No, or either, maaaring magkita kayo itong tao na to kung hindi pa kayo nagkikita. And there's a 5 of wands. No, some of you mayroon talagang kakompetensya, kalaban ka dito. Maging aware, ha? Proteksyonan mo at pangalagaan mo sarili mo with the 7 of wands. No, maaaring may kakompetensya or may third wheel dito. Mag-ingat po kayo. Dahil siguraduhin nyo rin, no? Kung itong tao na to, if you are being single, kung papasok sa isang relasyon, siguraduhin mong wala siyang sabit. No? Let's see what is the additional message pagdating sa kalusugan. So, there's the Queen of Swords with something to clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira at makakasama ng mental health mo. And there's an Ace of Swords with a mental clarity. See? Liliwanag sa lahat. Ibig sabihin na magkakaroon ka ng klarong pananaw. And there's a Four of Swords, something rest. No, ipahinga mo rin yung utak mo, nag-over-fatigue ka dito. And there's a Knight of Wands for slow and steady, no? Kailangan mong, kung magagamayan niya sarili mo, nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil sa pag-overthink, no? Pag-worries, no? Maaaring na-depress or na-stress ka. But definitely, ito na yung panahon ng pagkakataon para makawala ka na dyan sa iniisip mo, no? So, nagbibigay stress sa'yo, no? Katapusan na ng, kumbaga, stress dito. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa Magic Affair messages, advices, and of course, sa pick a card yes or no. Ang pick a card yes or no, guys, pwede ka magtanong. No, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Pipili ka ng isa doon, at ayun na ayun yung magsisilbing sagot sa tanong mo. Then, of course, comment down below kung anong number ang napili mo. So, guys, let's see what is additional messages with the Magic Affair messages and advices, and pick a card yes or no. So, let's watch this. Okay, with the Magic Affair messages, represent what? Let's see, and this is something with the Sun. Some of you may anak ang lalaki. No, some of you, kumbaga, meron ditong purpose sa buhay. No, meron ka ditong anak na binubuhay or you're also nag-iisang anak na lalaki. No? And there's a be yourself. Basta maging totoo ka and be authentic with yourself. No, hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa ibang tao. No? And this is something business venture. Some of you guys magkakaroon ka ng business ideas, new opportunities, new job. No, either magkakaroon ka ng bagong business dito. And this is something a perfect timing. This is the moment. No, para matapos na, para kumbaga bangon ka ng muli, move ka na forward. No? What is the yin and yang oracle card? And there's a detachment. See? Kumbaga kung mawala ka na sa minsan ka ng tinraidor, minsan ka ng niloko, wag ka na magtitiwalang muli. And there's a trigger with the conflict. No? Meron dito kumbaga talagang sinisiraan ka. Sinusubukan to kung magiging komplikasyon ba to sa eksena mo. No, and there's something deception. Meron obsession dito, temptation, may sumusubok sa ida eksena dito na mag-ingat ka kasi nagbabalat kayo with a facade. So, nagbabalat kayo to, nagpapanggap. No, wag ka nagbibigay ng information dito. Hanap lang to ng kaisisira mo or kahinaan mo. Mag-ingat po kayo. What is the synchronicities represent what? And there's a mother, no? There's something a mother figure here. Maaring nanay ka na, no? At maaring kumbaga buntis ka. And there is something attraction that you are being attracted to anyone. No, some of you attracted ka rin dito. No, and this something persistence. No, kailangan magtuloy-tuloy ka lang dyan sa ginagawa mo. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Basta alam mo sa sarili mong tama yung ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang. Alam mo mag-grow ka dyan, igawin mo lang. What is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck? Represent with the grave with the no second chances. So see, pagdating sa bagay na to ay kumbaga tapos na. Hindi mo na kailangan pang bigyan pa ng pangalawang pagkakataon kasi inulul ka na, niloko ka na, baka traidoring ka ulit. And there's something of luck. No, i-block mo na siya sa buhay mo, sa situation mo. And there's a sign for love. No, meron talagang taong magmamahal sa'yo dito na hintay mo itong tao na to kasi darating na siya sa buhay mo. What is an angel's number represent what? Angel's number represent with a 5 with a change. Na unti-unti na magkakaroon ng changes sa development, you are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. That is why you've been looking push through it. There is a reward waiting for a finish line. So, darating ka dyan. No? Darating ka sa kung saan ka ba talaga, ano ba talagang kalalagyan mo.
kung saan ka ba talaga karapat-dapat, no? There's something support with an angel spirit na ginagabayan ka para daling ka talaga kung saan ka nararapat. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. With the Money Move Oracle deck, represent what? Shedding. Now, there's a shedding na it's time to set the higher goal. So, kailangan tingnan mo kung ano pa mababago sa buhay mo, sa situation mo. No, alamin mo kung paano mo siya pauunlarin. No, there's a snake, no? Pero may nagpakita ng snake, ibig sabihin may ahas. No, there's a shadow work, represent what? What is a shadow work, represent what? And there's something the unknown. No, surrender, curiosity, and faith. Uncertainty is the only certainty there is. So, see, may mga bagay na kailangan mo pakawalan. No? May mga bagay na tanong ka dito, busisiin mo, magtiwala ka. No? Kumbaga may mga bagay na hindi mo pa labos na unawaan sa ngayon, pero bibigyan kanya ng mas matalas at mas maliwanag na sagot sa mga tanong mo. Maghintay ka lang. And there's a path of the light. No? Represent what? There's a path of the light. Represent what? Let's see. And this something surrender. May surrender talaga na sinasabi. No, kailangan mong pakawalan at bitawan lahat ng bagay na to. I surrender control and allow life to flow I trust that everything is unfolding in perfect harmony. Through surrender, I find peace, releasing that need to control every outcome and embracing the flow of divine guidance. So see, alam mo lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo lahat ng mga bagay na to ay maaaring ginagabayan ka ng ating angel spirit. Lahat ng bagay na to ay tutuklasin at uhubugin ka para maging malakas at mas matibay na tao. No? So let's see what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And represent guys with a hater. No, maraming inggitera, maraming may inggit sa'yo at ayaw sa'yo. No, hindi ba kailangan pangalanda ka ng sarili mo sa isang tao na yan o sa mga tao na yan? Bagkos protection na mo yung sarili mo. No, hindi mo kailangan i-fleece yung tao para lang tanggapin at mahalin ka. And there's a clarifying for a love situation. Diba kaya sinasabi ko maraming ahas eh. Nakakala mo totoo sa'yo, kala mo, see there's a certificate na nagbabalat kayo, impostor. No? Kaya sinasabi sa'yo dito na hindi lahat ng kaharap mo totoo. No, hindi lahat ng mga taong nakakausap mo at komportable ka ay maaaring kumbaga maganda ang intention sa'yo. There's something na parang hidden agenda. There's a fog's bind. When paths are unclear and spirit froze, sometimes living bring light. So see, kumbaga minsan, may mga labong parte sa buhay mo na hindi mo alam kung ano yung magiging sagot. Pero minsan, bibigyan ka ng iwan at bakas dito para magsilbing liwanag sa lahat ng ito. No, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay may dahilan at may ibig sabihin, kaya kailangan mo magtiwala at pakawalan at bitawan. So there's a clarifying for life situation. No, anong ganap mo pagdating sa buhay? Clarifying for a life situation represent with a desert of isolation. Traverse and desolate space of solitude to uncover reflections and resilient survival. So see, kumbaga sinasabi dito sa'yo na bigyan mo ng kalayaan ng sarili mo, no? Kumbaga makakalaya ka at makakawala ka dyan kung bibigyan mo ng lugar yung sarili mo para sa kumbaga kalayaan sa kaisipan, para kumbaga bigyan mo ng space na para makahinga ka. No, hindi mo kailangan sumiksik sa mga tao na nandyan para lang makisama, no? Kailangan mapakawalan yung sarili mo dyan. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the pick a card, yes or no. With the pick a card, yes or no, let's start with the number 1. And this is something and yes, no? Unlock the potential key are available. So see, mabubuksan mo to at may potential na maging maganda at maging maayos ang sitwasyon mo. Na magbubukas ng panibagong pinto, panibagong chapter sa'yo. Maganda ka na. Number 2. And of course, this is something and yes again. You have the answer opening door success. Ibig sabihin nito, ito na yung kasagutan sa tanong mo, binubuksan ng pinto, maghanda ka na dahil may bagong opportunity na bubulabog sa'yo. Number 3. And there's something na no, misdirection or recalibrate your course. Ibig sabihin nito, may mali kang direction, may mali kang ginagawa, kailangan pagmasdan mo, ang tignan mo, no, kung tama pa yung ginagawa mo, kung maganda pa ba yung nangyayari sa buhay mo, at bumalik ka kung saan ka nagsimula. No, doon mo makikita ang totoong kahalagahan lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. So guys, this is the weekly gabay for the month of June 1.
hanggang June 7 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush!